ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me Babylon. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. Hi everyone! Welcome po sa inyong almost personal reading. I want you to know that this is a general reading, so you may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lamang. Take what's only yours. I also want you to know that this is a timeless reading, so whenever you find this video, the message is meant to find you. No? Tingnan natin kung ano po ang nangyayari sa paligid. Your first card is the Four of Cups and the Lovers. Wow. Feeling natin ayaw na sa atin ni person. Feeling natin ayaw tayong pansinin or binabaliwala tayo. Pakirawari natin, ano na lang tayo, wallflower, no? Palamuti. Hindi niya tayo binibigyan ng halaga. At least, iyon yung ating nararamdaman. Parang feeling mo, ngayon hindi ka nakikita, no? Feeling mo hindi ka na napapansin ni person or hindi ka na mahalaga with the Ten of Cups. Pero kahit ganun pa man, mahal na mahal mo pa rin ito eh. Nandito pa rin yung sabihin natin, mas lalo nga lumalalim ang iyong pagmamahal sa kanya, mas lalo nga nagkakaroon kayo ng, mas lalo ka, no, na parang yung, meron pa ba akong dapat gawin? Ano ba yung dapat kong mga steps, no? Para magkaroon kami ng, para maibalik ko yung dati niyang pagmamahal. Yung sa'yo, wala namang problema, yung pagmamahal mo. Pero yung siya, parang medyo nagde-decline, no? Nagde-decline ang kanyang emotion sa'yo. Hindi naman to ganito dati kasi nakita natin the card from the past is the Ace of Cups. So, parang siya pa nga, no? Ang mas in love kesa love mo siya. Dati. Why parang ngayon the tables turns. Parang ngayon ikaw yung sobra mas love mo siya. Nakakita din tayo dito ng sabihin natin pasensya na ha, papasimula na yung sipon natin with the Ace of Cups. Dito na rin napapansin natin yung nagkakaroon tayo ng mga wow, dito kasi lumalabas yung mga anxieties natin, yung comparison, no? Bakit dati ganito yung kanyang ugali, ngayon ganito na siya ngayon? Parang feeling mo magkaibang tao nga itong person mo. Lahat ba may sipon na sa pabago-bagong pabago-bagong climate with the Three of Cups. Doon sa mga mag-asawa na siguro lagi mong tinitignan yung lagi mo pinapanood yung mga videos nung kasal ninyo kasi yun parang nandun yung highlight eh. No, nandun yung masasayang memories ni person dahil nandoon yung sobrang love na love ka niya or yung mga pictures lagi mong tinitignan. Doon sa mga hindi pa kasal, siguro you're walking down memory lane by checking other posts, no? Na tinitingnan mo yung mga memories. Ayan, di ba sa Facebook may mga memories, ganyan. Tinitingnan mo kung nung last 2 years, eto kami, masaya kami. Kumbaga, yung pusong mo gustong ibalik, no? Yung mga memories na yon. At willing ka naman if in case bibigyan ng chance. The Wheel of Fortune. Ang maganda kasi sa Wheel of Fortune, parang you don't even have to do anything. You don't even have to lift a finger. Parang kusa eh. Meron ditong dadating yung time na
hindi ikaw ang, siguro yun yung pinoproblema mo. Anong gagawin ko para maibalik? Hindi mo kailangan mamroblema. I think that the universe is going to orchestrate something para itong si person mismo, siya mismo ang gagawa ng paraan para manumbalik ito. Then you're gonna think, bakit parang napaka-imposible? Pa-decline na nga yung nararamdaman niya. Parang tinatamad na nga with the Ace of Wands. Siguro kulang lang dito ng labing-labi, no? Kulang lang ng passion. Baka kasi wala kayong time to have intimate moments. Ngayon, kung marami naman kayo sa bahay, oo nga naman. Then why go out, no? Probably ang tawag dito, mag-vacation, yung staycation, no? Para at least meron kayong time together na para sa inyo lang with the Knight of Wands. I feel like kulang lang dito ng konting romansa. Nawawala yung romance eh. Nawawala yung, I feel like dahil siguro sa dami ninyo sa bahay, nagkakaroon ng hiya, syempre nahihiya, or baka hindi rin kampante, no? Either ikaw hindi ka kampante na doon sa kanila, or siya hindi kampante na doon sa'yo, sa inyo. Kaya parang nalilimitahan, no? Yung pagbibigay ng, sabihin natin, passion. Nalilimitahan yung pag-approach or pagpapakita ng totoong nararamdaman. So is the Hierophant. I feel like kailangan lang din dito ng isang taong kakausap sa inyo, whether kamag-anak, kaibigan, or it can be a help of, it could be a pare, the Hierophant, or it can be, a marriage counseling, or a relation, someone that you probably look up to. Maayos pa ito kayang ayusin. Ang hindi lang dito nangyayari ngayon is yung openness, no? Kasi meron ng assumption or prejudgment na pawala na itong relationship. Pero kaya pa yan with the Seven of Hazards. Siguro antay-antayin lang natin. Wala namang relasyon na nandito palagi yung nasa hype, no? Wala naman relasyon na parang everyday is like parang lagi kayong nagliligawan. Siguro ito yung pace na pa-decline siya pero mapapansin din ni person na nawawala kaya iaangat din ito yung person uli or parang ibabalik niya yung passion. So antay-antayin mo lang kasi maayos pa rin naman ito. This is your reading. Now let's check the zodiac sign of the person. Pero bago yan, kung kayo po yung nakaka-resonate, let me know sa comment section. Ayan. At kung kayo may mga katanungan, sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung name, number, QR code, amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. No? Let's check the zodiac sign of the person. This can be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Virgo, Aries, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo, Gemini, Pisces, Cancer. This is your reading. Maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. You